Yan, magandang araw. So meron kaming gagawin na Irene Uli rito na row house. So dito pala namin itatambak yung graba at saka yung buhangin. Ay, naglagay kami ng blue sheet dito. Ito yung unang batch ng materyales. Gamit namin nandito. Tara. So yung ano nga pala rito, inner unit, magkatapatan sila. Tapos dun sa inner unit naman na yung isang mahaba na yan na row house, katapat naman itong likod. Yan yung gagawa namin. O, dyan. Yan, ito yung gagawa namin dito. Kakaiba nga pala yung gusto mangyari ng may-ari dito. So bali ang gusto niya mangyari rito, sabi niya, since wala namang may-ari na ng lupa na to, so dahil yan, so daanan lang kasi yan, patwalk lang yan. Ang sasakupin lang nitong isang unit na to, itong kalahati. Bali dito, habang binabagsak yung materyales doon, meron lang kaming konting napansin dito bago kami mag-umpisa. So grounded yung breaker nito. So may mga part ng outlet dyan na yung linya may damage, basa, or hindi nakatap ng maayos. Pwede rin dito yan sa breaker. Ayusin muna to ni Master Jojo para magamit namin yung outlet. Bago din pala kami mag-start dito, nung naka-line up siya, wala siyang metro ng tubig. Ayan, isang ano yan. So bali, ito yung makikita mo sa valve niya, naka-close. Yung talagang metro na tubig na kagaya nito, so wala. So bali, medyo yun ang technical na problema. Pero ang gagawin namin ay makikiusap kami rito sa kabila. Ayan, diyan kumuha ng supply muna ng tubig pansamantala habang hinihintay yung installation. Ayan. So tinitingnan na ni Master Jojo, tinetester niya saan yung mga problema. So ayan. Brad, sa loob. Ate. Yan, okay na yan. Hindi maano. Siya nga pala, yung mga tubular na yan, or square tubes na yan, dati, iniiwan namin sa bodega. Since malayo to sa bodega namin, dyan na siya. Ang gagawin na lang namin, lalagay namin siya dyan sa may bubungan. Yan. Bali yan yung unang batch ng ating delivery. So ito lang kagandahan dito gumawa, no? Medyo maluwag pa. Pero yung isang side may extension na. Yan. So bali dito nga pala sa part na yan, yung pagitan nito ng culvert line na yan. So bali nandito po yung kanal. So gusto niya maglagay ng pintuan dito. So ayan. Ngayon na? Bayaran ka rin. Bali dito naman, magandang araw. Ang gagawin na lang namin dito, ayan, magkakabinet na si Master RJ. Bali yung iba dun muna sa kabilang part. So ito na pala yung natatapos namin dito. So yan, lalagyan niya ng shelves yan. Dito, lalagyan niya ng TV console. Yan. Yung shurak pala rito, kinancel muna ni boss. So wala muna yung shurak dyan. So siya lang muna mag-isa dito. So bali kung papansin nyo, hindi mo natatapusin yung mga pintura dyan, isasabay na po yun doon sa may mga cabinet. Ayan. So magsisiksikan na kami masyado lahat dito kung nandito yung iba. Bali, ito talaga yung porte niya, gumawa ng mga ganito. So siya na muna yung dito. Siya na muna yung pepesto. Actually, hindi naman siya mahihirapan dito dahil may gamit kaming circular dito. Kompleto rin siya sa mga gamit. Mga ordansa, yan, panukat. Yan.
Ang una nga palang gagawin dito ni Master RJ, assemble niya muna yung cabinet. Tapos after niya ma-assemble, assemble niya na lahat ng iba pang pinagagawa ni boss. Tapos syempre, pagka na-assemble niya to, doon naman uli kami mag-uusap regarding sa mga materialis pa na kakailanganin. Pero yung pang-assemble nito, meron na kami rito. Ayan. Nga pala sir, nag-uumpisa na ho kami dito. Ayan, nagbabakal na ho kami. Excavation. Ayan. So usually, nakukuha namin dito ay sa loob ay 380. Pero yung finish na lang nito 390. Since na magkakaroon naman tayo ng violation, wag lang tayo magkaroon ng violation dito sa isang kapitbahay mo. So iwasan na lang natin yan. So ayan nga pala yung kanyang eskwalado. So ulitin namin uli, diyan namin kinukuha yan sa kalahati ng firewall na yan. Dito naman pala sa part na to, medyo kasi nasakop na rin kasi talaga nila. Ayan, kung papansinin mo, nasakop na nila. Pero wala na tayong magagawa dyan, ang mahalaga ito. So ayan, excavation tayo, kita naman natin yung sa muhon doon. Tapos dito wala na tayong nakita, halos nakuha na nga talaga. Yan yung private section niya kung tawagin. Dito continuation kami, babakal kami rito. Good thing nga pala, pumayag na yung may-ari, nakausap na ni boss. Makikiconnect na po tayo sa kanila. Kailangan ko na lang siguro mga 8 meters na hose para may connect dun sa kanila. Shoutout ko kay ate, napakabait po. Ito nga pala kasi yun, so wala siyang metro. Dahil wala siyang metro, wala kami pagkukunan ng supply ng tubig. Ayan yun. Tapos dito pala, mapapansin nyo pagka pasok nyo rito, yan, nagpe-penetrate yung tubig dyan. Dinagdag na ni boss yan sa pagpapayos dito. Siguro hintayin ko na lang dyan sila Master RJ. Tapos ipapaano ko kasi yan papabend ko yung flashing yan. Tapos dito, nung pumunta pala kami kahapon, pag inakat mo tong breaker na to, pumuputok po yan. Yan. Ngayon okay na po. So yan. So dito nagkaroon ng problema. Ayan, yan yung sinasabi ko kapag yung nag-i-install ng mga wire, wala pang kuryente o walang dalang tester, nagkakamali sila dyan, di pa yung pagkakalagay. Sabi ni boss, siya na daw bahala dun sa gumawa. Di naman kalakihan yan. Bahala na daw siya. Yan. Bali pumayag yung kapitbahay nila boss. So bibili muna ako ng hose na mga gamit namin dito. Yan. Ganda ng harapan. Sigla ng mga halaman. Oh. Wow. Yan, mamimitas ka na lang talaga. Bili muna ng hose. Ayan, bali dumating na yung pangalawang materialis natin. Ayan, so may gagamitin na tayo. Tingnan muna tayo rito. May bisita. Opya. So ito na po yung ginagawa namin dito. So yung kakarating nga lang po nung hollow blocks. Tapos dating gawi, dito ho kami maghahalo ng simento, buhangin, tsaka graba. Ayan po. Siya, nakalinya muna kami sa kabila. Ayan, tubig. Buti maraming balde. So, ayan na yung ating puting. Naka-install na. Yun. Yero. Pansamantala, yung mga bakal namin doon muna sa may tasan ng bubungan. Kasi medyo maliit nga lang talaga yung kanyang unit. Opya. Opya. Bali, ayan po yung mga magigiting na pahinante. Ayan o. Soldiers. Okay kano yan? Yan, bali dito mga ka-row house, yung update namin. Kakasimula lang po namin ngayong araw. Bali, mag-aalas 4 na. So, tanghali po dumating tong hollow blocks. So, ang bilang nito lahat ay nasa
350. Yan lagi po yung nagagamit namin kapag gumagawa kami ng front and back extension ng isang Irene row house. Tapos sa buhangin, 1.5 elf yan. Kaso nga lang, masyadong madami pag ipapabagsak natin yung 1.5. So bali 1 elf lang muna. Ang katumbas niyan, 4 cubic meter. Pero depende naman yan sa gumagawa. Tapos ito namang graba, worth of 1,500 muna. Pero may follow up yan. Since may sobra kami, baka yung sobra na lang yung gamitin namin. Ito nga pala yung likuran nung ginagawa namin. So dito tayo dadaan. Yan. Tingnan natin. So yan, sa makikita nyo, yung pagkaka-asintada ng hollow blocks nya, doon pa lang sa parang pinaka 4th level na, may awang na. So again, another violation to, pero ito yung gusto ng may-ari. Kasi gusto niya may access dito sa likod. Pero possible naman kasi, pwede naman talaga dahil wala nang pagmamay-ari nitong lupa na to. Tapos makikita nyo, sidewalk na lang to, yung tinatawag na pathwalk. Tapos doon naman, sa pagmamayari naman ng may 2 corner lot, bali isa dyan, tsaka isa dito, ang asintada naman nila ay tatama lang dito. Tapos yung isa naman, hanggang dito lang. So ito talaga kasi, bilang manggagawa, yan lang talaga yung kaya nating gawin. Susundin natin yung ipapagawa nila. Pero pagka talagang sobrang violation na, hindi pwede yun. Kagaya ng mga kailangan na kunin natin yung sukat nung sa kapitbahay, yun talaga, bawal na talaga yun. Tapos palagpasin natin to ng 2 metro, bawal na rin talaga yun. So ito, gusto niya lang na may fire exit dyan or may access. Since na may opportunity naman, so kaya sinunod natin yung may-ari. Yun nga lang, pag nakita to ng inspector or ng taga CCD office, maaaring hindi niya na mabawi yung construction ban niya. Yan lang ang kaibahan niya. So ito nga pala yung update dito. Bali 4 sila rito. Dito si Master Jojo. Yan si Superstar JR. Si Pansky. At saka si Ogie. Dito siya. Opya. So bali nga pala kanina, yun nga, ulitin ko lang, yun yung mga inayos dyan. So okay na yan. Kaya pala laging nakababa yung breaker. Tapos dito naman pala sa semento, 38 na bags, yan. Yan ang lagi naming ino-order. Laging kaming may pasobra para hindi pa balik-balik kung sakali. Dito naman pala sa may hardiplex na nagagamit namin sa kisame, ayan 3. Yan, 3 po yan. Sa metal paring naman pala, sa back area, sa kisame, bali mga Jayamax to, 10. Yan. Yung may-ari nga pala, kasalukuyan niya nang inaayos yung bakit nawala yung kanyang metro dito. Pero as of now, papasalamat kami dun sa kapitbahay niya kahit papaano nakipag-cooperate sa amin na makiigib. Pero silang dalawa na nung may-ari yung mag-uusap. Ang gagawin nga pala namin dito sa plano ng bahay na to, hindi kasing gara ng mga ginagawa namin. Bali, kung ano lang yung parang standard procedure lang, yun lang ang gagawin namin dito. Sa bakod nga pala, may 3 poste. Tapos yung entrance dito sa may tapat ng pinto, yun lang. Syempre may faucet dyan, may floor drain. Yan, rough finish yung flooring. Ayan. Tapos yung mga poste nito naka-tiles. Yung harapan, yung front face. Tapos yun, ipapaayos niya po to. Yung part na yan, papaayos niya yan. Yan, tulo dyan. Dito lang yun. So, sakali magkakaroon pa ng budget tong may-ari, ang pagkakaalam ko, ipapatiles niya ho to. Fire exit.
Fire exit. Yun, no? Exit muna tayo. Ay, fire exit. Ito nga palang nakahambalang bakal na to. Ito yung gagamitin namin para sa magiging hamba nitong pinto. Yung pinto na yan kasi dyan ililipat namin dito. Yun na yung magsisilbing pinto. Hamba. Tapos magpapagawa siya ng door grill. Yun lang. Opya. Magandang araw po, Sir Jess. Bali, nandito po tayo uli sa unit mo. Yan. Yan, naglilinis pala si Master RJ dito. Yan pala yung ginawa kahapon. Tapos ayun yung switches niya. Yan, na-install na rin ni Master RJ dito. Ito na pala yung drawer guide. Gagamitin po kasi yan dito, sir. Ito yung ginawa ni Master RJ kanina. So hindi pa yan nakapix. Ito na po yun. So yung meron tatlong drawer dito. Isa, dalawa, tatlo. Ito po yung para magiging railing niya. Para mabuksan mo po siya. Yan po yan. Yan, magandang hapon po ulit sa inyo. Ito yung update sa ginagawa natin dito. So halos kalahati na nga pala ng pader to. Tapos bukas, pagpapatuloy na namin yung extension yan sa taas. Yan. Yan, usual na ginagawa namin dito. May outlet dyan. Dyan namin kinuha yung linya. Tapos ayan, may outlet din dyan. Ito nga pala sila. Gasintada na sila rito sa may harapan. Yan po. Yan, may floor drain dyan. So yan muna ang update natin ngayon. Bukas, medyo mataas na to. Yan, may boost na rin yan, dalawang poste na yan. Yan, dito naman yung update natin dito sa ginagawa namin. Si Master RJ nga pala, nag-assemble na siya ng hanging cabinet. Yan. Yung ina-assemble niya pala, para dito. Yan, para dyan po yun. Ayan, glass door. Ayan. Tapos dito nga pala, nakapag-assemble na rin siya ng cabinet dito. So itong cabinet na to, marami-rami pang gagawin dyan. Bali may tatlong drawer pa yan dyan. Ayan, mga drawer guide niya. Magandang araw po muli sa inyo mga ka-row house. So ngayon ay araw ng Sabado. Ayan, Sabado po ngayon. So bali dito sa ginagawa namin na Irene Row House, pang 2 days namin. Bali silipin po natin yung mga nagawa namin dito. Ayan. According do sa gusto ng may-ari, yung gate niya nasa tapat ng pinto. Siya nga pala kahapon medyo busy lang. Pero usually na ginagawa naman namin, ini-inspect naman talaga namin yung mga sewer line nito. So maayos po yung connectivity nito ng floor drain. Maayos din yung connectivity nitong septic tank. Ayan ho. Dito naman, ito yung floor drain niya. Tapos dito namin ilalagay yung faucet. Bali nga pala, mamaya mag-aabang na lang kami ng isang PVC pipe dito na pang water line connection. Para pag nagkaroon ng metro, nakausli lang ho yan dito. Yan, nakausli lang ho yan dito. Pag nagkaroon ng metro, itatap na lang po. Yan. Dito naman tayo sa loob. Yan, kompleto kami rito. So, 6 tayo rito ngayon. Yan. So, continuation pala nung asintada dito sa left and right ng kanyang back area. Yan. Kagandahan lang doon sa layout ni sir, hindi kami mahihirapan maglabas-pasok dito sa likod. Kasi kapag naiangat nyo na po yan, hahanap kayo ng access na maiikutan para magpalitada dyan sa kanyang outside wall. So bali, di na ko kami mahihirapan kasi ang gusto niya talaga mangyari rito,
magkaroon po ng pinto dyan. So parang fire exit kumbaga. Ayan, sa makikita namin, kaya matatapos namin yung sintada niyan itong buong araw na to. Yan po. Silipin pala natin yung mga materyales natin dito. O nga pala, dito meron na. Ito na lang pala yung aming gamit. So ito. Tapos syempre itong buhangin na to, may second batch pa to. Kukulangin to. Ayan. So ganun po kalayo yung ginagawa namin sa pinagbagsakan ng hollow blocks, pinagbagsakan ng graba, at pinagbagsakan po ng buhangin. Medyo malayo-layo ganun talaga kasi lahat ng bahay po rito minsan nasa inner side, wala po yung parang nasa kalsada kagad. So magkakaiba ang pagkakatayo ng bahay dito sa Lumina, lalo na dito sa phase 1 and 2. Hindi kagaya po dun sa phase 3, sa phase 4, 5 and 6. Pagbukas mo ng pinto, kalsada na kagad. Kaya pagka nagpagawa kayo ng bahay, talagang ibabagsak yung materyales sa tapat mo. Hindi kagaya rito, medyo mahirap. Kaya kailangan dito, pag nakontrata ka rito, masipag ka. Ayan, sa madaling salita. Ayan. So ayan, bali dito naman tayo magbibigay ng update. So ito, nakikita nyo, may konting improvement na yung kanyang back area. Yun o, yung tinatawag namin ka-verge or yung tinatawag na hanging cabinet. So ito, na-install na ni Master RJ. Hanggang dito nga pala yan. Tapos ito, itong taas na yan, nilalagyan po rin yan. Para hindi nakikita yung kanyang mga linya kung anong meron doon sa taas. So ito pala yung kanyang lababo. Yun o, yayamanin. Yan yung lababo. So uli, si Master RJ lang muna mag-isa rito. Kung sakaling finishing na, lahat na kami uli rito. Yan. Kaya yung ibang tropa, nasa ibang area muna gumagawa. Yan po. Tapos naispatan ko rin yung kapitbahay ni Sir. Ayan o, DIY na naman siya. Sir, sama ka namin sa vlog ha? Okay lang? Pwede. May 10% ako. Tapos ayan, halos same lang yung color na gagamitin namin. So si Sir gumamit din ng Mocha Blanche dito. Ayan. Same lang sa gagamitin namin dito. Eh kay ganda nga naman kasi magkatabi, magkapareha. Yan ang maganda na kulay. Oh, yeah. Yan, bali magtatanghali na po. Update tayo dito sa mga nagawa ni Master RJ. So ito na yung kanyang overhead cabinet. Ayan po yun. Kanina ito lang yung nagawa niya. Tapos na-install niya na rin. Tapos meron na rin to. Susunod niya na yata itong part dito. Yun. Level. So dito update naman tayo sa ginagawa natin. So ito na lang yung materialis natin. Konti na lang. Okay. So bali nga pala ito pangalawang araw. Mataas na yung kanyang haligi. Tapos yan, sa makikita nyo, yan yung violation. Pero may opportunity na buksan yan or maglagay ng pinto. Pero bawal yan. Gustong gusto talaga na may-ari na palagyan yan. Kasi dito sa part na to, wala naman kasi siyang masasagabal dito. So daanan na kasi ng tao to. Kaya gusto niya palagyan yan. Tapos dito nga pala, sa gilid, kung mapapansin nyo, parang nasakop namin yung firewall. Pero hindi, dito ho kami kumukuha niyan. Ayan, sa pinakadulo. Minsan kasi ang gawa ng mga row house, yung firewall minsan nakapahalang, tabingi. Pero kung titingnan nyo, yan yung space. Yung space na yan, yan po yung magpapatunay na hindi nyo po nasasakop yung sa kapitbahay. Ayan po yun. Op, yeah. Yan. Ito, may flooring na rin ho ito. Yan, medyo mataas na rin yung kanyang bakod. Ang installation dito, insert.
Yan, medyo nagkakaroon kasi kami ng problema sa mga drop installation. Pero depende kasi yun. Kaya ginagawa yung mga drop installation na yan. Kaya ginagawa namin yung drop installation. Depende ho yun kung sa floor to ceiling, medyo mataas or mababa. So, minsan nagda-drop tayo kapag sobrang taas ng kisame. Bali, nasalpak na nga pala ni Master Jojo yung ating clean out. Yung mga waterline connection natin. Ayan po. So, yung connectivity lang yan, papasok dito sa 22 square meter floor area hanggang back area. Dito lang po yan kinukuha. So, yan, dito lang po yan. Since wala pa siyang metro, ang ginawa namin, nag-abang lang po kami ng linya. Ngayon, kapag nakabitan na to ng... kapag nakabitan na ng metro to, ayan, itatap na lang po yan. So, ngayon, feeling ko gagawa sila ng... forma dito sa poste. Hindi ko alam kung ilang forma ang may poporma nila rito. Pero nakaisa na sila rito. Yan. Pag naglalagay nga pala kami ng posit sa fence area, since labor materials, ang nilalagay ko lang po is yung pang-plastic. So bali yung may-ari na po ang bahala magpalit niyan kapag finishing or pag natapos na lahat to. So, pansamantala yan lang muna. So, meron nga palang pumunta kanina sa bahay. Yung naka-line up namin na kliyente. Bali, hindi pa namin gagawin yung unit nila. Entertain ko lang muna. So, ayan, dito na tayo. Pero mukhang wala sila rito. Kasi yung susi nila, nasa akin. Tapos, nagbigay sila ng isang spare pa ng susi sa may admin. May mga gagawin pa kasi yung admin dito eh. Kaya nag-iwan sila ng susi ron. Okay. So, ayan. Mukhang walang tao. Ito nga pala, itong unit na to, naka-line up sa amin. Tapos, nung huli ko tong na-meeting yung client dito, napansin namin, wala pa yan. Yung mga electrical function na yan. Tapos, itong, yan, yung breaker niya, ayos naman. Pagka inangat, wala namang pumuputok dito. So, wala nagma-malfunction. Ayos yung pagkakadali. Tapos napansin lang namin, every time na umuulan, kasi syempre row house to, wala namang ibang pagpupuntahan yung tubig kapag umulan dyan. Back to back yung wall dyan. Dito lang po talaga tumatagos yung tubig. Ayan. May nagawa na kami nito kapag mataas ang lupa. Yan, pag mataas ang lupa dyan, maaaring mag-slide yung tubig papunta dito. Tapos, yan, nakita nga natin dito. Ganyan. Hindi ko lang mabuksan tong pintuan. Medyo na lost thread na. Pero yung catch basin niya, wala po ako nakikitang floor drain na nakaabang. Kaya ito ay pinapa-inspect ko pa sa admin. Habang hindi pa kami gumagawa rito. Tapos yung kanyang mga kisame, yan, malapit na yan mabitak. Ito pa. Tapos may mga tagas din pala to. Ay, halata. Siguro sobrang init, hindi mo na makita. Kaya meron na dito. Ayan, dyan sa part na yan. So, madali lang naman yung ginagawa namin dyan. Nabigyan ko na ng instruction yung client namin regarding dito. Salamat po. Sige. Tapos kanina, galing ako doon kila Master Jojo sa ginagawa nilang layout doon. Silipin natin yung mga nagawa na ni Master RJ dito. So bali, ayan dito. Na-assemble niya na po ito. Ang part na yan, ito lang yung hindi kagandahan sa mga paggawa kong built-in cabinet. Tapos itong wall hindi pantay. So ginagawa na lang dyan, minamasilya na lang po yan. Laki ng awang. Pero yung ating ginawang cabinet, yan, nasa hulog po siya. Yan, nasa hulog na sa level. So bali yan, pag sinara mo naman yan, hindi naman tatama yung pintuan doon sa cabinet. Siguro maganda rito maglagay ng artificial plan. Maganda tingnan.